What's up guys, Elmil here, and sa video na to is i-breakdown natin yung trade ko with SUI kung saan nagkaroon ako ng 60% profit within 15 days. So nakita ko tong SUI noong November 2024 and naging interesado ako dito kasi may nangyayaring price range contraction. So from high to low, meron siyang range na nasa around 32%. And then nag-create siya ng high and then higher low na may range nasa around 17%. And kung titignan mo yung volume niya, walang sell-off na nangyayari. And in fact, meron tayong isang big green candle dito na may malaking volume. And that's a good sign for long position. And then kung titignan din natin dito, it's trading above 50 MA. And hindi siya nagko-close below 50 MA. And after ko siyang ma-analyze, isinad ko na siya sa watchlist ko. And then nung November 6 is nagkaroon tayo ng breakout na may malaking volume. And after niya mag-breakout is pumasok tayo dito. And after nga natin pumasok is tumaas yung price. Pero nag-pullback din, pero saglit lang. And then nag-parabolic move. And kung titignan natin dito, meron tayong 3 green candles na may volume. Pero dito sa bandang to, nagka-problema tayo kasi may force trade tayong ginawa. Kasi yung tinitignan ko dito is itong dalawang candlesticks na to. Kung titignan natin, meron siyang rejection sa lower side ng mga candlesticks. So yung iniisip ko dito, baka mag-parabolic move ulit siya. Kaya pumasok ako dito sa yellow line na to. Pero since it's a bad trade and na-realize ko siya, kinabukasan binenta ko agad. Kasi ayun natin makadevelop ng bad habit. And ito yung tatandaan natin. Okay lang magkamali as long as kinokorek natin yung mga mali natin. So after ko nga siyang mabenta, is tumaas yung price. Pero hindi siya nag-parabolic move and nag-pullback din after few days. And since tinitignan ko yung volume niya, lumalaylay na. So it's a sign of weakness. So I decided na ibenta na yung original position natin noong November 21. And kung titignan natin, meron tayong profit na nasa around 60%. And para makita natin yung transactions ko, punta tayo dito sa baba. And then click natin tong trade history. So dito makikita natin yung trade ko noong November 6. Nasa around $400 yan. And then yung second position ko noong November 14. Pero wag na tayong mag-focus dyan kasi binenta ko din yan agad noong November 15. So punta na tayo dito sa taas para makita natin yung transaction history ko noong November 21. Kung saan binenta ko yung original position natin. So ito na yung lahat. Kung ito-total mo yan, nasa around $640 yan. So nabili natin yung SUI natin ng $400 and then nabenta natin siya ng $640. So meron tayong profit na $240. And then kung i-convert natin yan in peso, nasa around 13,700 pesos din yan. Siguro yung iba iisipin na maliit lang naman yung profit natin. Kasi maliit lang din naman yung position size natin. Pero kung yung position size natin is 100k, meron tayong 60k profit. And since sinuhon pa lang natin yung trading skill natin, ini-improve pa natin, so okay lang na maliit lang yung position size. Kasi kung magkaroon man tayo ng setback, madali lang tayo makakabangon. And anytime pwede naman tayo mag-scale up kapag confident na talaga tayo sa trading strategy natin. And that's how I execute my trade. And kung napapansin nyo, wala ako masyadong indicators na ginagamit. Moving average lang. Kasi as long as alam mo kung paano basahin yung mga candlesticks and volume, you are good to go. Kasi at the end of the day, indicators don't predict future outcomes. Nagbibigay lang ito ng insight or information to help us with our decision making. And para sa akin, hindi natin kailangan gawing komplikado yung trading strategy natin. And sa mga nagsisimula pa lang mag-trade, okay lang magkamali. As long as kinokorek natin yung mga mali natin para hindi tayo makadevelop ng bad habit. Sana naging malinaw yung breakdown natin sa trade ko with SUI. And kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba and susubukan kong sagutin yan. Always do your own research and be an independent trader. See you on the next one. Bye.